Ang Katipunan o KKK, ang kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan, ay isang revolusyonaryong organisasyong itinatag noong 1892 ng isang grupong Pilipinong nasyonalista na sina Andres Bonifacio, Deodato Arellano, Valentin Diaz, Ladislao Diwa, Jose Dizon at Teodoro Plata. Bakit at paano nga ba itinatag ang Katipunan o KKK, ang kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan? Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Sa isang bahay sa Calle Ascaraga na ngayon ay Claro M. Recto sa Tondo, Maynila, lugar kung saan isinilang at lumaki ang punong nagtatag nito, binuo noong 1892 ang isang lihim na revolusyonaryong samahan na pinangalan ng Kataas-taasang Kagalang-galang na Katipunan ng mga Anak ng Bayan. Binuo ito ni Andres Bonifacio, Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Jose Dizon, Valentin Diaz at Deodato Arellano, na pawang mga kasapi ng katatatag lamang ng La Liga Filipina. Gabi sa isang lihim na pagpupulong, isang araw lamang matapos mabalitaan ng pagdakip ng mga otoridad na Espanyol sa nagtatag ng La Liga Filipina na si Dr. Jose Rizal. Para kina Bonifacio, wala nang puwang sa binging tenga ng Espanya ang paghingi ng mga reforma at ang armadong pakikibaka ang natitirang pagpipilian para sa ganap na pagbabago sa bansa. Tatlo ang layunin ng samaang ito: pampolitikal, ganap na kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya; moral, pagtuturo ng tamang asal at pagtalikod sa huwad na panatisimo sa simbahang Katoliko; at pansibiko, tulungan ng mga naaapi at mga mahihirap. Dahil mga miyembro ng Mason sina Bonifacio, tinanggap at ginamit rin sa katipunan ng mga seremonya at mga simbolismong ginagamit sa Mason, maliban lang sa pamamaraan ng paglikom ng mga bagong kasapi. Si Deodato Arellano ang naging unang pangulo ng katipunan hanggang makuha ni Bonifacio ang posisyon matapos ang termino ni Roman Basa noong 1894, bago ito formal na pinamunuan ni Bonifacio noong 1896. Mula sa simpleng triangle system na ginamit na sistema ng pangangalap ng mga bagong recruit, pinalawak ang dami na maaaring makolektang bagong kasapi ng katipunan. Simple lang ang sistema ng recruitment ng mga bagong kasapi. Isinaalang-alang sila sa tatlong bahagi ng mga pagsubok. Meron din silang sariling sistema ng pamamahala na nahati sa tatlo at sinusunod na batas. Isinulat ng estudyanteng kasapi ng katipunan na si Emilio Jacinto ang mga aral na dapat sundin ng katipunan, ang kartilya ng katipunan, at isinulat ni Bonifacio ang 10 mga prinsipyong dapat taglayin ng mga katipunero. Naglimbag din ng katipunan ng periodiko Ang Kalayaan noong January 1896 na naglalaman ng mga ideolohiya ng samahan. Sa pagsapit ng 1896, umabot sa higit 3,000 ang mga kasapi ng katipunan, lalaki at babae, may kaya at mahirap, estudyante at profesional, opisyal ng pamahalaan, hukbo, mga negosyante, trabahador at mga kawani ng pamahalaan at militar, upang mapalakas ang revolusyon at taga-suportang moral ng katipunan. Sinubukan ni Bonifacio na kumuha ng suportang militar sa Japan, pero nabigo ito, at tumutol din si Dr. Jose Rizal tungkol dito at humingi pa nga siya ng pananaw o opinyon kay Dr. Pio Valenzuela. Sa paglobo ng bilang ng organisasyon, naging imposible sa katipunan ang manatiling lihim ito. Taong 1893 na makatanggap na ang mga praile at mga opisyal na mga ulat tungkol sa misteryong pagkawala ng mga kalalakihan tuwing gabi, at noong July 5, 1896 ay nagulat si Kapitan Manuel Sitiar na Guardia Civil kay Gobernador General Ramon Blanco tungkol sa kaparehong ulat. Wala naging matibay na pruweba ang mga Espanyol tungkol sa kaduda-dudang samaang ito, hanggang personal na ikinumpisal ni Teodoro Patino, isang katipunero, ang kanyang nalalaman sa Cora Paroko ng Tondo na si Padre Mariano Hill, at dagdag rito ang misteryosong gawain ng mga kalalakihan gaya ng pangangalap ng mga armas at pangangalap ng mga kalalakihan sa di malamang rason. Kaya nabuko rin ang katipunan sa mga Espanyol noong August 19, 1986. August 23, 1896, inihayag ni Bonifacio ang simula ng revolusyon sa Sigaw sa Pugadlawin, at mula Maynila, kumalat ang revolusyon sa Cavite, Laguna, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Batangas at Tarlac. At bilang tugon, nagdeklara si Gobernador General Blanco ng batas militar sa mga naturang lugar at inulunsad ang malawakang pagtugis sa mga revolusyonaryo at mga taga-suporta nito.